Hallelujah. Ang ipinakong sihas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at babinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inayakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipagkaloob niya sa kanila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkatapos po na si Jesus ay mabuhay mula sa kamatayan, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pagkatapos ng ilang araw, siya naman ay napakita sa 2 disipulo na naglalakad patungo sa Emmaus. Sa ikatlong pagkakataon, siya'y napakita sa 11 alagad na nakapinid ang pinto at siya ay napakita sa kanila na bumabati ng sumainyo ang kapayapaan. Ang tawag po natin sa Ebanghelyo ay the Great Commission, kung saan ay pinahayo ni Jesus ang kaniyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita. Ibig pong sabihin, ang mabuting balitang ating naririnig sa araw-araw ng ating pagsisimba ay galing pa sa mga unang alagad ni Jesus na tumalima sa paghahayong ito ni Kristo. Kaya po ang ating ebanghelyo ay galing kay San Marcos, kung saan ang kauna-unahang ebanghelyong naisulat upang magkaroon tayo ng kasaysayan tungkol kay Jesus. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Marcos, ang unang alagad na nagsulat ng mabuting balita, tayo ay binibigyan ng pangaral kung saan nagmula ang Kristong ating pinaniniwalaan at sinusundan.
Si San Marcos po ay wala doon sa 12 orihinal na alagad. Kung hindi, siya ay sumunod na lamang. Nung siya ay bata pa, siya ay nakasasaksi ng mga ginagawa ni Jesus. In fact, ayon sa kasaysayan, ang bahay nila sa Jerusalem ang palaging tagpuan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Si San Marcos ay naging alagad ni San Pedro na narinig natin sa unang pagbasa. Siya rin ay sumama kay San Pablo sa unang paglalakbay ni San Pablo sa kaniyang misyon. Ang ebanghelyo po ni San Marcos ay sinulat 70 AD, roughly 70 AD. Ano pong ibig sabihin nun? Na si Jesus, nung namatay sa krus, ay 33 AD. Ibig sabihin po, pagkatapos lamang ng 37 years, tsaka lamang nagkaroon ng unang ebanghelyo na pinasusundan ng mga tao noon. Bakit kailangang magsulat? Dahil sa unang dahilan na ang mga naunang saksi kay Jesus sa kanilang mga kwento na isinalin sa mga alagad na naging alagad hanggang makarating kay San Marcos na siyang tunay na nagpapakita ng katotohanang may Kristo na pinarusahan, namatay at muling nabuhay. Only after 37 years. Ibig sabihin po, napakahalaga noong panahong iyon ang kwento ng mga unang alagad upang mabuo ang simbahan. Napakahalaga ng kanilang presensya sa bawat simbahang itinatatag sa palibot ng Asia Minor, sapagkat ang mga unang saksing ito ang nagpapatunay sa katotohanan ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi po ito sabi-sabi. Hindi ito kwentong barbero. Kung hindi ang kasaysayan ni Kristo, ang karanasan ng mga unang alagad, ang siyang nagbibigay buhay sa mga unang simbahan. Sa pagtatatag ng simbahan o iglesia sa iba't ibang lugar, ang kwento ng mga unang tao o unang Kristiyano na nakaranas kay Jesus ang siyang kanilang pinaniniwalaan. Dahil tumatagal at tumatakbo ang panahon, kailangang isulat dahil nangamamatay na ang mga unang saksi. Ibig sabihin po, kapag hindi ka saksi at naggawa ka ng kwento tungkol kay Jesus na hindi naman ikaw ang nandoon sa katulad na kapangyarihan at kasaysayan, ang kwento mo, kwentong barbero. Kaya ang lahat ng ating naririnig sa Ebanghelyo ay mula sa saksi ng mga saksi ng mga saksi upang magkaroon tayo ng figura tungkol kay Jesus. Nangangahulugang napaka-importante ng mga taong naunang saksi sa kasaysayan at buhay ni Jesus. Ito po yung tinatawag nating apostolic succession. Kapag ang isang simbahan ay walang apostolic succession, wala sa kanila ang tunay na katotohanan. Tayo lamang sa simbahan
sa buong mundo na bukas ang libro sa kasaysayan na mula pa kay Jesus hanggang sa unang alagad, sa mga sumunod sa alagad, sa mga sumunod pa sa alagad ng alagad, ang mayroong pagkakaugnay hanggang ngayon. At hindi iyon mawawala sapagkat ang tunay na mana ng katotohanan ng Diyos ay pinangangalagaan ng nag-iisang simbahan na sinabi ni San Pedro. Kaya po napakahalaga na ating pag-aralan ang kasulatan, ang pinagmulan nito, ang kahulugan nito, para hindi tayo mawala sa tunay na simbahan. Sapagkat ang kasulatan sa kaniyang bawat letra ay nagtuturo upang tayo'y magkaroon ng makakristyanong pamumuhay at makaugnay kay Kristo na siyang ating Panginoon at Diyos. Wala nang iba. Kung ikaw ay may sakit, hindi ka naman agad pupunta sa kahit sino-sinong doktor. Kailangan mo munang alamin kung anong klaseng doktor siya. Dahil hindi po lahat ng doktor pare-pareho. May doktor ng education. O baka doon kayo pumunta, Dok, narinig nyo na yung salitang Dok, masakit po ang ipin ko. Ay nako, Doctor of Education po ako. Ang masasabi ko lang sa inyo, baka hindi kayo nagtututbrush. Pero yung tunay na sakit, hindi makikita. Dahil dapat nating i-identify kung saang tamang tao tayo pupunta upang tayo'y makakuha ng tamang sagot. Ano po ang ibig sabihin nun? Saan ka pupunta kapag ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong pananampalataya? Saan ka pupunta kung ang kaniyang mga salita ay hindi mo maunawaan? Pupunta ka sa legit, hindi ka pupunta sa peke. Dahil kung sa peke ka pupunta, ang sasabihin at ipapaliwanag sa iyo ay yung mga bagay na gusto mo lamang marinig. Yung bagay lamang na maganda, pero hindi nangangahulugang ang bagay na maganda at gusto mo lamang marinig ay katotohanan. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa simula, doon tayo sa authentic, doon tayo sa legit. Hindi mo ipagpapalit ang ginto sa isang bagay na mas mababa ang halaga kesa sa ginto. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang Diyos sa bagay na nararamdaman mo lamang. Kaya kahit na nahirapan ang unang simbahan noong unang panahon, ipinagpatuloy nila sapagkat ang katotohanan ay palaging sinusubok ng panahon. Truth is tested by time. Kaya napakahalaga na balikan natin ang kasaysayan upang makabuo tayo ng tama at tunay na desisyon sa buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.